better day. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying. Welcome to my channel. Share ko sa inyo ang aming details ng Boracay trip. At dahil first time namin magbakasyon sa Boracay, alamin natin kung mas okay nga ba ang pagpapabook sa travel agency, pag-transfer from Katiklan hanggang hotel. Totoo nga bang hassle-free at ano-ano mga activities na nagawa namin? At maganda ba ang hotel ng La Carmera de Boracay? Tara, alamin natin sa video na ito. Sa Cebu Pacific Air nga pala kami nagpabook at ayan na, nasa loob na kami. Nakikita nyo, nagkakabit na siya ng kanyang seatbelt. At ayan nga, after ng safety features demonstration ay unti-unti na kaming umaandar. Tuluyan na tayong nasa itaas. Siyempre, ang pinaka-exciting parts ay ang pagtingin sa napakagandang tanawin. Napakabilis lang ng aming biyahe, mga 45 minutes ay nasa Katiklan Airport na kami. After nga niyan ay agad kaming nakasakay ng private van. Guys, dalawang option pala ang kailangan nyong gawin. Pwede kayong magpabook sa travel agency or mag-DIY or do it yourself. Sa labas nga ng Jeddah Fort ay naghihintay na sa amin na tourist guide at sila na mag-a-assist sa loob at hindi na rin kami pumila. Sila na rin na nag-fill up ng form at sila na rin na nagbayad ng aming terminal fee, environmental fee at boat fee. Bibigay mo lang sa kanila ay ang hotel confirmation booking at ang valid ID. After nga namin sumakay ng boat ay sumakay ulit kami ng private van papuntang hotel na. Masasabi ko ay okay naman ang magpabook sa travel agency lalo na kung may kasama kayong bata at vice versa na rin pala ito. La Carmera de Boracay pala ang napili naming pagbukaan ng accommodation. Okay naman siya. Malapit siya sa front beach, malapit din sa D-Mall, mga bars at mga kainan. 4 nights nga pala kami nag-stay dito sa Boracay. Nahahati nga pala ito sa 3 istasyon, Station 1, Station 2 at Station 3. Kami ay nasa Station 2. Finally ay nag-activities na kami. Una namin ginawa ay ang island hopping. Dito nga guys, pagdating nyo pa lang dito sa Boracay ay maraming sasalubong sa inyong mga kuyas na nag-o-offer ng island hopping. Iba pang activities na inyong gagawin. Free lunch buffet na rin pala ito. Ang first part ng island hopping ay ang snorkeling. May bayad din yung kanilang goggles na gagamitin. 40 pesos ata yun. Tapos, makakarating kayo ng Crystal Cove Island. May entrance fee din doon, 300. Pero kung gusto nyo hindi pumasok, okay lang naman. Pupuntahan nyo din ay ang Puka Beach. Isa sa pinakamagandang area, napaka-peaceful. Marami din pala dito nagtitinda ng mga souvenirs, pwede nyo ipang pasalubong. Meron din pala dito nag-o-offer na nagpipicture. Pwede kayo magpa-picture tapos magbibigay lang kayo ng donation. Ang sumunod nga namin ginawa ay ang parasailing. Kailangan mo munang sumakay ng boat para makarating ka ng parasailing area. 10 minutes nga pala kayo na nasa taas, pero kung gusto nyo nang bumaba, iwawagayway nyo lang yung kamay nyo, hudyat na gusto nyo nang bumaba. Kung pupunta kayo ng Boracay, itry nyo to para makita nyo ang buong Boracay Island. Guys, kung magpaparasailing kayo, itaon nyo ng sunset. Sobrang ganda. Syempre, nag-crystal kayak din kami. 100 for 15 minutes.
At ito nga palang makikita nyo pagsapit ng gabi. Maraming mga bars, may mga acoustic band. Pwede kayong mag-chill-chill dito kung gusto nyo. May mga nagpa-perform din kagaya nito at marami pang iba. Hanggang dito na muna ang ating video. Sana ay nabigyan ko kayo ng idea para sa pagpunta ng Boracay Island. Thank you for watching. Don't forget to subscribe at bigyan nyo rin naman ako ng like kung nagustuhan nyo ang video natin ngayon.